Mapagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa makikinig ng kwentong ito. Pagpalain ka sana ng maraming biyaya mula sa ating Panginoon. Panibagong kwento po tayo ngayon, kaya simulan na kaagad natin. Sa panahon ngayon, maraming mga tao ang nagsasabi na kapag mayaman daw ang iyong napangasawang lalaki o babae at pinakasalan ng mahirap, sinasabi nila na pera lang daw ang habol ng taong pinakasalan nito. Oo, maaaring iba sa paningin ng mga taong mapanghusga, pero hindi sa taong nagmamahal ng sobra, dahil ito ay wagas at kakaiba. Maaaring sa maling pagkakataon, pero hindi sa taong may mabuting kalooban. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay at karanasan ito ni Alexa, kung paano nangibabaw ang pag-ibig batay sa kanyang pag-uugali at hindi sa panlabas na kaanyuan. Itong si Alexa ay biktima ng isang kulam mula sa taong nagiganti lamang sa kabiguang naranasan sa kamay ng kanyang mga magulang, at kung paano natalo ng isang mutya ang maitim na kulam mula sa taong nabuhay sa puot at pagkasuklam. Isang kwentong pagtataksil kung paano nagsimula ang kulam ng isang matanda sa taong nagloko sa kanya at ang taong nagdusa sa itim niyang karunungan. Nasa ikalawang palapag ng mansyon si Alexa nang matanaw niya ang kanyang manggagawang abala sa pag-aani ng mais. Ito ang pangunahin nilang produkto sa malawak nilang lupain sa Aurora. Sa mahigit 50 ektaryang sukat ng lupain, masasabi na niyang napalago na niya ito mula sa kanyang pangangasiwa. Mag-isa siyang namuhay sa probinsya, habang ang kanyang mga magulang naman ay maagang namatay dahil sa sakit daw sa balat. Ito ay dahil sa kanyang naiibang kapintasan, sakit o pagkaiba niya sa mga dalagang may magagandang kutis. Habang abala naman ang lahat sa pagtatrabaho, ang iba namang mga matatanda ay mas piniling magpaston na lang ng mga baka. Ang ilan naman ay nagpuputol ng mga tubo na siya namang dinadala nila sa palengke upang maibenta at maipagiling upang maging produkto naman ng asukal. Ang isla ng Villa Aurora ay kanya nang pinapatakbo sa pamamagitan ng kanyang pagtatyaga at pagsisikap na huwag iyong malugi, dahil maraming manggagawa ang mawawalan ng trabaho, pamilyang magugutom kung sakaling magsara ang kanyang paggawaan. Nangangamba siya na baka isang araw mawala na sa kanya ang isla na siyang saksi sa mga pinagdaan ng hirap niya noong hindi pa ganito kapangit ang kanyang itsura. Si Alexa ang nag-iisang tagapagmana ng isla matapos mamatay ng kanyang mga magulang sa malubhang sakit sa balat. Isang kakaibang karamdaman na gawa ng tao dahil sa inggit at hindi matukoy na galit. Isang maitim na kulam ang ibinigay sa kanyang buong pamilya at kasama siya sa huling dumaranas ng ganitong kalupit na parusa. Ang itsura ni Alexa hindi angkop sa kanyang edad. Maputi ang kulay ng kanyang buhok na lampas hanggang bewang. Kulubot ang kanyang balat na nakalabas ang mga litid na siyang nagpapadagdag sa nakakadiri niyang itsura. Mapupula rin ang kanyang mga mata, dahilan upang kailangan niyang magsuot palagi ng salamin upang maikubli sa tao ang nakakatakot niyang paningin. Ito rin ang dahilan kung bakit kinakailangan niya magtago sa 4 na sulok ng silid ng kanyang mansyon. Sa edad ni Alexa na 19 na taon ay tinubuan na ito ng katandaan. Mukha siyang matanda ng edad ay 100 taon. Kaya magmula noon, hindi na siya lumalabas ng kanyang bahay upang makipag-usap kahit na kanino, sa takot na pagtawanan lang siya at katakutan. Naging kalbaryo kay Alexa ang mabigat na pasanin araw-araw, dahil maging ang pakiramdam ng isang matanda ay dinaranas din niya. Madalas ay para siyang hinihika, hirap siya sa paghinga,
Kaya naman hanggang sa kanyang mga nilalakaran, kailangang malinis iyon at walang alikabok. "Lola, may naghahanap po sa inyo sa labas." Nilingon ni Alexa ang binatilyong si Oscar. Nakatayo ang lalaki sa pintuan habang may hawak pang sandok. Ito ang kanyang tagapagluto at kanang kamay niya sa pagpapatakbo ng kanyang sakahan. Inililihim niya dito ang tunay niyang katauhan at kalagayan sa mga taong nagtatrabaho sa kanya. Hinahayaan niyang isipin ng mga taong nakapaligid sa kanya na isa na nga siyang tunay na matanda, para na rin sa kanyang kaligtasan at sa mga taong may mga matang mapanghusga. Sige, iho, susunod na ako. Tumalikod na si Oscar, saka inayos ang lalakaran ni Alexa. Isa sa mga kahinaan ni Alexa ay ang paglalakad ng mahaba at may mga kung ano-anong nakaharang. Bawal na bawal sa kanya ang nasusugatan dahil sa sakit niyang diabetes. Sa pagbaba niya ng hagdanan, nakita niyang dalawang lalaki. Naghihintay ang mga ito sa ibaba kasama ng isang may edad na babae. Siguro higit 50 ang edad nito. Kakaiba ang mga mata nito na iginagala pa ang paningin sa naglalakihan niya mga picture frame na nakasabit sa dingding. Nahuhuli pa ni Alexa na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga bisita. Maupo kayo. Ano ang sadya ninyo sa akin? Walang emosyon ang bungad na tanong ni Alexa sa kanyang mga panauhin. Umupo ito sa magaran niyang sopa at nagsalita tungkol sa pakay ng mga bisita. Malikot ang mga mata ng dalawang lalaki at naiinis siyang makakita ng ganitong mga tao. Ang mga ganitong klaseng kilos ang may tinatagong maitim na balak. Senyora, naparito po kami upang mag-alok ng tulong para maisalba po ang inyong sakahan. Iyon ay kung papayag kayo. Ano hong tulong ang kailangan ninyo? Halatang naiirita na si Alexa sa kanyang mga kaharap. Ngunit sinisikap niya pa ring pakisamahan ang mga ito. Kasama ko po ang dalawa kong anak na lalaki. Wala po talaga kaming maisip na ibang paraan para maisalba ko rin ang aking mga ari-arian at makabayad rin sa inyo. Kung maaari po sana, senyora, pakasalan na lang po ninyo ang isa sa aking mga anak. Pumili po kayo kung sino sa kanila. Napatayo ang dalawang lalaki sa inasal ng kanilang ina. Mukhang hindi nila napagandaan ang imumungkahin na iyon ng ginang. Kitang-kita ni Alexa ang labis na pagkabigla sa kanilang mga muka, lalong-lalo na ang lalaking naka-t-shirt na kulay itim. Napataas ang kanyang kilay at hilaw na napangiti. "Ma, wala tayong pinag-usapang magpapakasal ako sa kanya. Hindi ako papayag." Alam ni Alexa ang nasa isipan ng lalaking ito, pero kailangan niyang ipakita sa harap ng kanyang panauhin na hindi siya desperada. Na kahit ganoon ang itsura niya, marunong din siyang lumagay sa tamang lugar at sa taong dapat niyang pakakasalan. Umaasa pa rin kasi si Alexa na makakahanap siya ng taong mamahalin siya, hindi lamang para sa kanyang salapi, kung hindi para sa damdaming kusa nitong ipagkakaloob sa kanya. Tapos na ang usapang ito. Makakaalis na ho kayo. At pakiusap lang, huwag na kayong babalik. Walang lingon-lingon na nilisan ni Alexa ang sala at muling bumalik sa teres na nasa ikalawang palapag. Hindi niya makakalimutan ang naging reaksyon ng lalaking iyon habang nanidiring nakatingin sa mukha niya. Oscar, nakaalis na ba ang mga bisita? Inilapag ni Oscar ang dala nitong baso na may lamang tubig upang makainom ng gamot si Alexa. Inilapag iyon sa maliit na lamisang nakaharap sa kanya. Alanganin itong lumapit sa kanya, saka nagsalita ng mahinahon ang lalaki. "Opo, Lola. Magpahinga na po muna kayo. Pagkatapos ninyong inumin itong gamot, naihanda ko na rin po ang inyong higaan." Pinagmasdang mabuti ni Alexa si Oscar. Hindi pa gaanong katagal, magmula nang mamasukan ng trabaho sa kanya ang lalaki, hanggang sa naging alalay niya na nga ito. Gwapong lalaki si Oscar. Matangkad
at higit sa lahat ay magiliw itong makipag-usap sa kanya. Pati nga pagpapaligo, pagpapakain at iba pang pangangailangan ng babae, si Oscar ang nagsisilbi sa kanya. Magaan ang loob niya sa lalaking ito at kahit kailan, hindi niya nakitaan si Oscar na nandidiri sa kanya. Hindi tuloy maiwasan ni Alexa ang humanga kay Oscar dahil sa matyaga nitong pag-aalaga sa kanya. Oscar, kung ikaw ang tatanungin ko, makakaya mo bang magpakasal sa akin? Matatanggap mo ba ako bilang asawa mo? Hindi mo ba ako pandidirihan kagaya ng iba? Natigilan si Oscar sa tanong ni Alexa. Hindi inaasahan ng binata ang biglaang pagtatanong ng babae kung kaya't natagalan itong makasagot. Mauunawaan ko kung hindi ka makakasagot, Oscar. Sa edad kong ito, pagtatawanan nila ang lalaking magmamahal sa akin. Kahit ang magpakasal sa katulad ko, mahihiya ang lalaking pipiliin ako. Napaluha si Alexa dahil alam niya na wala talagang himala na magaganap para baguhin pa ang itsura niya. Tinanggal niya ang kanyang salamin at napaatras si Oscar nang makita ang mapupulang mga mata ng babae. Halata sa mukha ni Oscar ang labis na pagkabigla. Kaya napaatras siya nang tumayo si Alexa at humakbang papalapit sa lalaki. Ngayong nakita mo na ang itsura ko, Oscar, tatanungin kitang muli. May nais pa bang magpakasal sa akin? Hindi pa rin makapagsalita si Oscar. Sinubukan ni Alexa ang tapang ng lalaki. Mabuti nang ganoon upang malaman nito ang tunay niyang itsura. Walang basihan ang tunay na pag-ibig, Lola. Hindi po importante ang itsura. Ang mahalaga ay kung ano ang nilalaman ng iyong puso. Hayaan mo pong husgahan ka ng iba. Pero huwag mong hayaang pati ikaw mismo ang huhusga sa iyong sarili. Napangiti si Alexa sa sinasabi ng binata sa kanya. Salamat, Oscar. Tumango lang ang lalaki at lumabas na ng silid. Saka naman pinalaya ni Alexa ang damdaming kanina pa niya pinipigilan. Rumaragas ang masaganang luha ng babae at hindi na niya talaga napigilang umiyak ng gusto. Napakaganda niya noon. Madalas siyang mapagkamalan na batang Marian Rivera. Magaganda ang mga mata na may mga habang pilik mata. Pero ngayon, madalas na siyang mailin tulad kay Tina Paller na may mapupulang mata na parang isang vampira. Matapos inumin ng mga gamot, ay nakaramdam na rin si Alexa ng antok kung kaya't tinungo na niya ang sariling kwarto. Malaki ang kanyang silid na nalalagyan ng magagarang kortinang asol. May mga beads na nakapalamuti na siyang nakadagdag sa ganda ng paligid. Habang nagluluto ng pananghalian si Oscar, hindi niya malimutan ang naging pag-uusap nila ni Lola Alexa. Bakit iba ang nararamdaman ng lalaki? Noon kasing tiningnan niya ang mata ng matanda, bakit hindi niya nararamdamang nadidiri siya rito? Nakakaramdam pa siya ng awa para sa amo niya, kaya naipangako niya sa kanyang sarili na aalagaan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Napatakbo na mabilis si Oscar nang marinig ang sigaw mula sa kwarto ni Alexa. Napag-alaman niya na binabangungot na naman ng matanda. Palagi niya itong naririnig na umiiyak at kung minsan naman ay umuungol. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng pag-aalala sa matanda na kanyang inaalagaan. Hindi ito magising kahit anong gawin ng binata. Malalakas na yugyug sa balikat at mahihinang sampal ang nagpagising kay Alexa upang bumalik sa dating katinoan. Oscar! Namulatan ng babae si Oscar, kaya hindi sinasadyang napayakap siya ng mahigpit dito. Gumanti rin si Oscar ng yakap sa kanya at tuluyan na siyang napaiyak. Takot na takot si Alexa sa matandang madalas na nagpapakita sa kanyang panaginip. Para itong halimaw sa kanyang paningin at nakakapangilabot ng mangyaring magkapalit sila ng mukha. Hindi kaya ang kanyang itsura ay nasa taong nagbigay sa kanya ng kulam. Ang alam ni Alexa
Mayroon siyang kwintas noong bata pa siya. Mutya raw iyon ng uwak. Tagataboy sa kulam at malas. Pero sinasabing ang mutyang ito ay nagkakabisa lang daw kapag kaharap mo mismo ang taong kumulam sa'yo. Ang sama ng panaginip ko, Oscar. Bumalik na siya. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Naramdaman ni Alexa ang palad ni Oscar na humahaplos sa kanyang likuran. Kaya kahit papaano, nakaramdam ang babae ng kaginawaan para mawala ang takot sa kanyang dibdib. At inalalayan siya nitong makaupo. Sinong siya ang tinutukoy mo, Lola? Ang matandang kumulam sa akin. Ang dahilan ng mga paghihirap ko. Pinainom siya ng tubig ni Oscar habang inaayos muli ang kanyang higaan. Magsabi ka ng totoo sa akin, Lola, para pumatulungan kita. Ang Lola Esther ko kasi, nakakaintindi siya ng mga barang, kulam, at kahit anong sumpa. Kung gusto mo po, ay dadalhin kita sa kanya. Biglang nagkaroon ng pag-asa si Alexa sa sinabi ni Oscar. Sa wakas, magkakaroon na siya ng panlaban sa kulam na ibinigay sa kanya. Dadalhin din niya ang mutya ng uwak upang malaman niya ang bisa noon. Pagkatapos magpahinga ng babae, pumayag na rin siyang samahan ni Oscar sa sinasabi nitong Lola Esther upang magpagamot. Kinakailangan pa nilang gumamit ng bangka upang hindi siya mapagod sa paglalakad. Hindi naman malayo sa kanyang sakahan ang pupuntahan nila. Kaunting biyahe lang ay nakarating na agad sila sa bahay ng lula ni Oscar. Sa isang maliit na dampa sila humantong, sakay ng bangka. Dahil sa tawid ilog lang ang kinaroroonan ng nasabing manggagamot. Sa bungad pa lang ng kubo, marami ang mga nakasabit na buto ng hayop at mga bungo ng malalaking ahas. Kakaibang itsura ng pintuan nilang kubo dahil yari ito sa kawayan at kugo naman ang bubong. Ang dingding ay mula sa pinagtagpi-tagping dahon ng niyog. Tumawag lang si Oscar at lumabas sa pintuan ng isang matanda na may mahabang buhok. Nakasuot ng itim na bestida habang ang kaliwang kamay nito ay may hawak na tungkod. Lampas iyon sa dibdib ng matanda. Natigilan naman si Alexa at huminto saglit ang paghinga nang makita ang itsura ng matanda. Nakakatakot at pamilyar sa kanyang itsura nito. Napakapit si Alexa ng mahigpit sa braso ni Oscar. Nagsipagtayuan ang mga balahibo sa katawan ng babae at nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nahawakan niya rin ng mahigpit ang mutya ng uwak na nasa kanyang bulsa. Umiinit iyon at halos mapaso na ang kanyang kamay. Dahil sa matandang kaharap niya ngayon ay ang matandang madalas na dumadalaw sa kanyang panaginip. Madalas itong nananakot sa kanya at nagbabanta. Hindi niya alam kung isa nga ba iyong panaginip o isang pagdalaw ng taong nagbigay sa kanya ng ganitong pagdurusa ng kalooban. Lola mo siya? Oscar? Opo, Lola Alexa. Siya po ang Lola Esther ko. Bumitiw si Alexa mula sa pagkapit sa braso ni Oscar at tumakbo papalayo sa lugar na yon. Kailangan niyang makaalis at makalayo dahil ang matandang kanyang kaharap ay ang mismong kumulam sa kanya at hindi siya maaaring magkamali. Paano ito naging lola ni Oscar? Naramdaman niya ang paghabol sa kanya ng binata. Sandali! Lola! Nahawakan ni Oscar ang kamay ni Alexa at napahinto siya sa pagtakbo. Napaluha ang babae at saka napahagulgol. Kung tutuusin ay wala namang kinalaman ng binata sa kanyang mga pinagdadaanan. Alam niyang ang matandang yon ang kumukulam sa kanya dahil sa mutyang hawak niya. Ang Lola Esther mo ang kumulam sa akin, Oscar. Galit na galit ako sa kanya. Huwag ka na rin magpapakita sa akin. Ano? Teka, wala po akong alam. Hindi ko po kasalanan yon, Lola Alexa. Wala rin akong kasalanan sa lola mo para parusahan niya ako ng ganito. Tumakbo na paalis ang babae at naiwan si Oscar na litong-lito sa mga pangyayari. Hanggang sa nakarating si Alexa sa kanyang tirahan. Pagod na pagod siya
dahil sa mahabang oras ng kanyang nilakad. Nadumihan na rin ang kanyang mga damit at nalalabo na rin ang kanyang paningin. Habol ang kanyang hininga nang makarating ang babae sa mansyon. Unti-unti siyang napaluhod at naramdaman niya ang mga brasong umaalalay sa kanyang bewang. Nagulat si Alexa nang makitang si Oscar iyon kasama ang lola nito. Hindi makapaniwala ang babae sa bilis ng mga ito. Hindi niya napansing nasundan pala siya hanggang sa loob ng kanyang tahanan. Anong ginagawa niyo rito? Nakita niyo na ang paghihirap ko? Diba? Masaya ka na ba? Tanda, masaya ka na ba sa pagsira ng buhay ko? Mangiyak-iyak na sininghala ni Alexa ang kanyang mga karap. Hindi naman makapaniwala si Alexa nang mapaluhod ang matanda at may luhang sumilay sa mga mata nito. Patawarin mo ako sa aking mga nagawa noon, Alexa. Nagalit ako sa iyong mga magulang nang lokohin nila ako. Kapapanganak ko lang sa aming anak ng iyong ama nang kuhain nila sa akin ang anak ko. Nalaman ko na sila ang nagpakasal at pinagtaksilan nila ako. Kumunot ang noo ni Alexa sa huling sinabi ni Lola Esther. Anong ibig mong sabihin? Huli ko na nang malaman ko na ang batang aking kinukulam ay ang tunay ko palang anak. Nalaman ko na lang nang makita kitang kasama ni Oscar. Dahil sa pangungulila ko sa iyo, kaya nagpalaki ako ng batang lalaki na siyang magpapantay sa anak ko, kaya nariyan siya sa tabi mo. Napatingin si Alexa sa gawin ni Oscar at kahit ang lalaki ay nabigla rin sa mga narinig niya. Naguguluhan siya sa mga nangyayari. Nagtataka itong napatingin sa matanda at hindi makapaniwala sa mga sinasabi nito. Anak ko ang isinumpa ko, kasabay ng pagtanda ng itsura mo, ay ang pagtanda din ng itsura ko. Doon ko lang nalaman na kadugo kita, Alexa, anak. Napasubsob si Lola Esther sa sahig at wala siyang tigil sa kanyang pag-iyak. Huwag kang gumawa ng kwento para maniwalaan ka. Ang katulad mong halimaw ay walang puwang para kaawaan. Kung inaman kita, para sa akin ay wala kang kwenta. Wala kang kasing sama. Nag-angat si Lola Esther ng tingin mula sa pagkakaluhod nito sa sahig. Hindi ko hihingin na mapatawad mo ako agad. Anak, pinagmamasdan lang kita mula sa malayo. Natatakot akong lumapit sa iyo dahil sa mga nagawa ko. Pero iyon ang katotohanan. Iha, ikaw ang anak ko. Tumayo si Lola Esther at nagtangkang lumapit kay Alexa. Mahirap paniwalaan, pero kapag ang tadhana na ang kumilos, mangyayari ang inaakala mong imposible. Ang sariling ina ang magbibigay ng pasanin na kay tagal niyang pinagdudusahan. Habang si Oscar ay gulong-gulo pa rin sa mga nasasaksihan. Anong hiwaga mayroon sa dalawang taong ito? Si Lola Esther na itinuring niyang lola at si Lola Alexa naman na lihim niyang tinatangi. Ano ang gagawin ng binata? Gayong mahirap paniwala ang iibig siya sa isang matanda. Patawarin mo ako, anak ko. Matapos ikwento ng matanda ang buong katotohanan, inilabas niya ang mutya at napataka ng luha na nagmumula sa mga mata ni Lola Esther. Nawala ang kulam at napalitan ng isang mukhang may magandang kalooban. Nawala bigla ang galit sa puso ni Alexa. Napatawad na niya ang kanyang ina na ang nais lang ay makasamang muli ang kanyang anak. Alexa, maniniwala ka ba na gusto kong makasal sa'yo? Na mahal kita? Nabigla si Alexa sa tinura ni Oscar. Hindi agad nakaimik ang babae at nahihirapan si Alexa na maniwala. Pero ang puso niya
ay sumasang-ayon sa sinasabi ng binata. Halik sa labi ang nagpatigil sa iba pa niyang sasabihin, at sa isang iglap lang nagbago ang paningin ni Alexa. Nagkaroon ng kulay ang kanyang paligid na pinadilim ng salamin. Salamat sa mutya dahil muli siyang pinagaling sa kulam. Pati ang kanyang mga mata ay naging asul at lumutang ang tunay niyang itsura. Ganoon din ang itsura ng kanyang ina na maluwaluwang nakamasid sa kanila ni Oscar. Pagmulat ng mata ni Oscar ay tumambad sa kanya ang napakagandang dalaga. Parang isang kristal na kumikinang, at ang madilim na itsura ni Alexa ay napalitan ng napakaliwanag na bituin. Tunay nga na mahiwaga ang magpatawad at tumanggap ng pagkakamali. Dahil ang salapi ay hindi nadadala sa kabilang buhay. Pero ang pagmamahal mula sa mga taong nagpapahalaga sa iyo ay maaari mong madala hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang pagmamahal at pagpapatawad ang tunay na nagpalaya kay Alexa mula sa isang masalimuot na kulam. Hindi na rin siya nagkaroon pa ng problema mula sa pagkalugi ng kanyang sakahan dahil nalutas na rin ang problema niyang iyon, sanhi ng pagsisikap ng babae. Magmula noon, namuhay na ng mapayapa at maligaya si Alexa kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Salamat sa totoong pag-ibig na hindi tumitingin sa itsura at katayuan sa buhay. Ako po si Amanda, ang anak ni na Alexa at Oscar.